So sa disability benefit naman po natin, it is a cash benefit granted to a member who becomes permanently disabled either partially or totally. So sa disability po, no, kahit po mga daliri sa kamay, 'di ba? May katumbas na halaga 'yan, 'di ba? So may months po 'yan. So syempre, ang titingnan lang po natin, kasi sabi ng iba, partially or totally, ma'am, ibig sabihin kunyari nagpa-opera kami. So, qualified na kaya kami sa disability? So, ang tanong po natin diyan, may disabling manifestation ba? Ibig sabihin, nung naoperahan ka ba, mas naginhawahan ka or nahirapan ka? Kasi kung iisipin mo, kunyari, appendicitis yung nangyari, no? So, tinanggalan siya ng appendix. So, kung iisipin natin, kung hindi tinanggal yun, maaaring malason siya, maaari niya pang ikamatay. Dahil tinanggal yun, nabuhay siya. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya qualified for disability, pero maaaring kung na-met niya yung qualifying condition kanina sa sickness, no, pwede po siya for the sickness. So, it will depends po once again kung may disabling manifestation. Ngayon, for the totally naman po, permanent total disability, yan naman po yung total amputation na ng both arms, both legs, or brain injury resulting in insanity. So, ibig sabihin, hindi na talaga kayang magtrabaho. Dapat hindi na nagtatrabaho yung miyembro, no? Kasi dito po, if in case at least naka 36 months contribution po siya, makakatanggap na siya ng pension. So, tatandaan niya yung mga numbers na binabanggit ko na contribution para alam niyo kung qualified na po ba kayo. So, for the value of SS membership, for the permanent partial, so member with 36 months posted contribution, at sabihin natin yung approved pension niya for 2 years talaga, no? So yung computation nito po, for the minimum pension, ayan, kasi 2 years lang yun naihulog po niya. 2 years lang yung basis natin, no? So 750. Ayan. So ito po yung 27,000 yung minimum, and then yung maximum po is 108,000. Ayan. So dito for the minimum pension po natin, so 40% ng average monthly salary credit, no, yung magiging basis po natin dyan. So yung 5,000 monthly salary credit, ang 40% po nun ay 2,000. Sana nakakasunod po kayo, parang puro math, no? So 2,000 basic monthly pension times 24 kasi 2 years eh. So equivalent po to 48,000 basic monthly pension. But wait, there's more, diba? Kasi kapag po disability, ang daming binibigay dyan eh. So may supplemental allowance pa po tayo na 500 pesos per month. So i-multiply natin sa 24, equivalent to 12,000 po yun. Ngayon, for the 13th month pay naman po, basta tatandaan natin para po magkaroon ng 13th month pay kasi at least naka 12 months po, no, na approval. So dito 2 years, 'di ba? So 2 times ng 13th month pay, so 2,000 per month, 'di ba? So plus 4,000. Then may additional benefit tayo po, 'di ba, na on top of the basic monthly pension, may additional benefit tayo na 1,000 per month, kaya po equivalent to 24,000. All in all, kaya po nakuha namin ay 88,000. So for the maximum pension naman po, so 40% ng average monthly salary credit, which is yung 20,000, ang 40% po nun ay 8,000. So 8,000 times 24, kasi 2 years nga po, equivalent to 192,000. Pero sabi ko nga, wait, there's more kasi meron pa po tayong plus 19,200, no? Kasi 24 months po na supplemental allowance po natin plus 16,000 for the 13th month pay po natin. So dalawang 13th month pay po kasi yun. Plus 24,000 na additional benefit dahil 2 years nga po siya. So a total of 251,200. Well, kung ang pag-uusapan naman po natin ay permanent total disability. So isipin natin, no, sabi nga po natin, ito po ano naman siya eh.
lifetime naman siya, si permanent total disability. Pero kung iisipin po kasi natin, ang pinagbasihan lang muna namin dito is for the 5 years, ayun. So dito, kung kanina times 2 years tayo, ngayon times 5 years naman. Kaya naman po nakuha natin ay 220,000 and 628,000. So, gano'n pa rin naman po yung basis natin, 40% ng average monthly salary credit, multiplied po natin sa 60, ayan, dahil 5 years po siya, 60 months, plus 30,000, no, dahil sa supplemental allowance natin, plus 10,000 sa 13th month pay, and then additional benefit plus 60,000. Kaya po nakuha itong minimum na 220,000. Sa maximum naman po, 8,000, 'di ba, yung 40% ng average monthly salary credit po natin na 20,000 times 60 rin, 5 years, plus yung 48,000 po na supplemental allowance, then 40,000 na 13th month pay. Ayan, kasi lima naman ang basis natin, 5 times 8,000 plus 60,000 na additional benefit. So equivalent to 628,000.